Maraming salamat po sa mga tumangkilik sa unang special report po natin tungkol sa ano ang pakiramdam ng isang traditional media na sumalang sa isang interview ng mga estudyante mula sa pamoso at multi-awarded na school tulad ng Occidental Mindoro State College na ngayon ay isa ng universidad. Tara, samahan po ninyo kaming muli, panoorin po ninyo ang pangalawang grupo at ito po ang aking special report. Good afternoon po, sir. This is our first question for you po. Where did it all begin for you po? What was the moment na na-realize mo pong journalism was your calling po? It's not my calling. No, joke. No. I realize nung bata pa ako actually, no. Hindi ko naman talaga hilig ito. Nagkataon lang nung kami magkakaibigan, nung panahon lalo na yung EDSA Revolution, nagkakatuwaan kami ng magbabarkada. Pagka pinasok na yung isang senaryo noon na usong-uso, nakikinig kami ng mga radyo. So kami mga magbabarkada, sabi, okay, manibal. Yun, yung mga namin. So ako naman ang magtatayong reporter. Sabi, okay mga kaibigan, nandito ngayon tayo sa Krami kung saan ay nagkakaroon ng kaguluhan. Ganun lang, simple. And then, nung nakarating ako dito sa Mindoro, ay parang nagturo tayo sa Pedro Timingiola Sr. Pero it so happen na talagang mas passion ko sa pagre-report. So, nangyari ay natuklasan tayo ng manager noon, si magaling na station manager, si Franz Caroline, at napabilang ako sa DZYM. Doon nag-start ang aking passion, no, na masarap pala yung ganitong kasi nade-develop yung yung isip mo, nakukuha mo yung both sides, nauunawaan mo yung sa nangyayari sa lipunan, komunidad, lahat. Napakasarap para sa pakiramdam. Doon siguro nag-start yung masasabi kong that was 1989, 90. Yan nag-start yung aking sa broadcast career nang pumasok ako sa broadcast industry. Thank you po. May second question po. May second question pa. Okay. Ano po para sa iyo yung meaning ng journalism beyond the camera and beyond the microphone po? Wala lang. Oo, kasi pagka para sa akin lang eh. Kasi nga sabi ko nga passion, affected din siyempre unang-una, affected ka. Tapos pangalawa, wala eh. Wala akong masyadong ma-explain dyan eh, no? Okay. Kasi kung iisipin ko, hindi, totoo naman, kaya lang eh, minsan nadadala ka, na nagagalit ka, bakit ganon, bakit ganyan, sa mga story. Pero dapat mong ma-realize, dapat maging open-minded lagi, no? Huwag kang papapekto, sabi nga, huwag kang magpapekto sa nangyayari, no? Sa iyo. Parang ganoon lang, pero wala lang. Para sa akin lang yun, ewan ko siyempre sa iba. May iba't iba kami mga perspective tungkol yan. Thank you, sir. Good afternoon, sir. This is my question naman po. Have you experienced po a moment when you're needed to choose between being first and being right? What do you mean by being first and being right? Na kailangan nyo pong unahin po yung sarili nyo po. Sa totoo lang, no? Pagka as a reporter or as a journalist, hindi mo isipin ang sarili mo eh. Kasi you're after the story. Ganito yan. Bibigyan ko lang kayo ng isang senaryo. Bagyo. Sabi ng pamilya mo, huwag kang lumabas. Meron ako. Huwag ka nang lumabas at delikado. Hindi po pwede. I have to go to sa senaryo para ibalita ko ito doon sa mas nakararami. Yun eh. So, pagdating sa as a journalist, walang first, walang second thought. Kailangan mong ibigay yung sarili mo. Hiuhuli mo palagi pamilya.
Para sa akin yan, kaya nga aawayin ka kung may pamilya ka, aawayin ka. Pero dapat maintindihan nila, may lindol man, may anumang sakuna, anuman lahat, nandoon ka lagi. Present ka lagi sa situation. Bakit? Kailangan mo ng story. It's the story ang kailangan ng tao. Hindi yung sarili mo. Forget yourself pagdating yan. Hindi importante ang reporter sa isang senaryo kung saan nagre-report. Yan ang totoo niyan. Kasi akala nila kasi na isang reporter ka, sikat ka, ikaw ang tinitingnan noon. No. Hindi importante yung reporter. Kung halimbawa ako nagre-report, hindi importante ako doon, kundi ang importante is the story, what I am telling. Telling the community, the people, the world. Yan. Yun ang importante. Kaya ang first, the story, hindi yung sarili. And next po is, naka-encounter na po ba kayo ng mga death threats po? Ganun po. Marami. Sobra. Na-airlift na rin ako. Na lahat. Demanda, pagpatay, death threat. Almusal ko yan. Oo. Kasi being the hard-hitting commentaries noon, ay talagang marami. Kasi as a journalist, yun nga, kailangan totoo yung sasabihin mo. At dahil sa totoong sinasabi mo, doon mas maraming nagagalit. Yung tinatamaan noong story mo. Kaya medyo, kung kayo, mga future journalist ng ating bayan ng Occidental Mindoro, sa lalawigan ng Occidental Mindoro, handa din dapat kayo sa ganyan. Tinakot na. Okay, pero ano yan? Ang sarap ng feelings na tinatakot ka. Talaga. Oo. And ano po, paano nyo po ito hinahandle po yung mga death threats po na nararanasan nyo po or natatanggap nyo po? Wala lang. Huwag ka magpa-stress. Pero pag kukulubot ang mukha, wala ka, hindi ka na makakagawa ng istorya. Yan. Once na yung kinonquer ka ng fear na doon sa ilalabas mong story, you will never deliver the right story kasi may agam-agam ka na eh. Pero kung wala kang agam-agam, you're fearless. Fearless hindi sa kundi fearless because of the story, you will going to tell the world, yun. Firm. So may i-deliver mo. Pero pag may fear nga, hindi mo ba i-deliver yung mga news o yung mga story na dapat mong ibalita sa ating komunidad, which is very, very important, lalo na sa panahon ngayon. No, marami kasi unang-una ngayon kasi marami sa social media. No? Hindi naman natin sinisisi ang social media, pero sa social media marami tayong mga dapat maalamin, facts, real news, gano'n, no? It's up to you ngayon sa mga bagong generation ninyo na ito bang binabalita na ito totoo o hindi? Mga ganon, di ba? So, ayun naman po. Okay lang ba yung sagot ko? Opo, okay lang po. Okay. Maganda po. So, since po yung bawat po na mga broadcaster po is, alam mo naman po natin na ginagabayan po kayo ng mga batas po and pamantayan po. So, paano po kayo hinuhubog po ng batas sa media, yung paraan po ng paghahatid niyo po ng balita? Napaka-broad niyan, pero kami hinuhubog dahil kasi unang-una, we are binded by our KBP rules, ethical standards, lahat, no? Kaya hindi basta-basta kasi hindi ito tinuturo sa school. No, hindi tinuturo it is beyond doon sa isang organization. Katulad ako, I am a member of the KBP since 1993. I was accredited by KBP. So nung ako accredited, nandoon na. Kailangan sumunod na ako sa standard ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So, palaging dapat naisipin yun, hindi yung sarili mo. Kasi ganito yan bibigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, meron akong nakitang isang news.
gagawan ko ng report. Siyempre, mag-i-interview ako both sides. So doon sa both sides, hindi mo gusto ito, tapos mag-iisip ka, tama ito. So may isa ka ng papanigan, di ba? May papanigan ka na to the story. So lalabas doon sa story, may pinanigan ka na. So dapat, dahil binded ka ng ethical standard o ng ating rules ng code of ethics ng journalism ng KBP, so ang sabi doon, fair, dapat maging fair, truth, no, yung facts ng report. So doon ka papasok. So kakalimutan mo yung sinasabi nating magkakaroon ng biases kasi ganun yan. So dapat ganon. Kaya kung ikaw ay isang journalist, reporter, you must be lagi mong nasa isip yung tungkol sa ethics. Hindi yung sarili, ha? Thank you po, sir. Ayos kayo yung mga sagot ko, mga kaibigan. Good afternoon, sir. Okay, Let's ma'am. talk about the side people don't see. The pressure, the criticism, the long hours. Was there ever moment you wanted to give up? No, kasi alam mo, ganito yan eh. Once you tell the story, there is always two other side of the coin. No? Once na you deliver the news, the story, isipin mo kaagad, kalahati dito, hindi papabor sa balita mo. No? So be it. At least yung story na ibigay mo. Basta see to it on your own self na you are fair. Ginamit mo yung standard ng etiketa, ng broadcasting, ng reporting, ng journalism. So be it. Okay lang. Ganon. Both sides lagi. Pagka nag-report ka, asahan mo, merong galit sa'yo. At meron ang manadutuwa sa'yo. So anong gagawin mo? Passion ko lang to. Trabaho ko to. Ganon. If a young journalist is watching this right now, someone who dreams to be in your place someday, what would you tell them? Ganito lang. Be yourself. Be yourself. Tapos conquer your fear. And then go for the truth. And always abide sa code of ethics ng journalism. Huwag ka nang lalayo doon. Yun lang. At hopefully na kayo ang magiging bago sa mga, yun nga, masasabi ko na ang journalism ay pinakamahirap na trabaho. Sa ngayon, madali. Sa social media, mag-post ka lang, ganon. Pero yung truthfulness ng iyong kino-content, dapat nandoon. Kasi meron sa pagko-content natin sa social media, sa mainstream media, meron naman dalawa yung yan eh. Merong joke time, di ba? Merong music, merong news, na kapag sinabing news, yun ay serious, di ba? Carefully handled by the mga sabihin na natin mga may passion sa journalism. Tapos meron din naman yung ganito lang, wala lang. Mag-post lang ako, okay lang. Para dumami yung views. Ganon. Di ba? So, ang naipapayo ko, as of what I said, na be firm, tapos, and good luck. Ganon. Ayun po, sir. Mhm. Thank you po sa mga napakagandang Ay, salamat. sagot niyo po. Ayun naman po yung mga katanungan po namin. Yun na lang katanungan eh. Salamat. So today, Okay. today po, we were reminded that journalism is not just about reporting the news, it's about serving the people and choosing truth even when it's inconvenient. Thank you for sharing your story, your journey, and your heart with us. Thank you, Sir Marcelo Raro. Muli po manatiling nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating FB page, sa RMN News Nationwide at sa ating pong YouTube channel. Ako po ang inyong maglingkod, Mararo po, at your service.